banal, makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Pinupuri ka namin, O Diyos, pinasasalamatan, dinadakila sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, O Diyos, sa patuloy po na pagkakaloob mo, Ama, ng kapatawaran sa bawat isa sa amin. Panginoon, patuloy mo kaming hugasan, linisin, patnubayan, Panginoon, sa aming mga buhay, Ama. Ikaw po ang Diyos na nagkakaloob ng karunungan, nagkakaloob ng pagpapatawad, Panginoon, at nagbibigay, Panginoon, ng kapangyarihan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Kaya patuloy kami, Lord. Hallelujah, inaanyayahan namin, Ama, ang kapangyarihan, ang presensya, Panginoon. Hallelujah, at patnubay ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, ngayong oras na to, sa kalagitnaan ng aming gawain, Ama. Patuloy kang maghari sa aming mga buhay, patuloy kang maparangalan, Panginoon. Kasangkapanin mo lang ako, Ama, na maging alulod ng iyong mga banal na salita, Panginoon. Dalangin ko, Lord, na ikaw maglagay at mag-anoint ng aking mga bibig, Panginoon, sapagkat nalalaman ko, O Diyos, na apart from you, Panginoon, hindi po ako karapat-dapat sa kalagayan kong ito, Ama. Panginoon, nagpapasalamat po ako kasi ikaw ang nagbibigay ng explanation, ikaw ang nagbibigay at nagpapalalim ng mga dahilan, Panginoon, kung bakit, Panginoon, ang iyong servant, Ama, ay patuloy na nagpapatuloy, Panginoon. Patuloy akong, Lord, na matakot sa iyo, patuloy akong maglingkod sa iyo, patuloy akong mag-serve sa iyo, Panginoon, at mag-serve sa lahat, Panginoon, ng mga tao, Lord, na dadalhin mo, Ama, sapagkat naniniwala ako, Ama, na ikaw po ang Diyos na nag-a-appoint, ikaw din ang Diyos na nag-a-anoint, at ikaw din ang Diyos na nag-i-equip sa bawat isa sa amin. Pinupuri kita sa dakilang mong pangalan at sa iyong mga dakilang gawa, Panginoon. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagmamahal, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagmamalasakit, Diyos na hindi nanunumbat, Diyos na mabuti, Panginoon, Diyos na karapat-dapat, Ama. Purihin ang iyong dakilang pangalan, O Diyos. Maghari ka sa ministeryong ito, Panginoon. I-touch mo ang mga puso ng bawat isa. Panginoon, buksan mo yung kanilang spiritual mind, Lord, na maunawaan nila, Panginoon, ang iyong mensahe ngayong araw na to, Panginoon. Ikaw po ang laging maparangalan. Ilubog mo ako, Panginoon, sa pinakamalubog, Panginoon, na sitwasyon, Ama, upang ang pangalan mo, Panginoon, ang mag-glorify, ma-praise, Ama, at ma-worship sa aking buhay. Sa iyo ko, Panginoon, itinataas, pinagkakatiwala, Panginoon, at ina-acknowledge ko, Panginoon, ang kapangyarihan mo na makiisa sa gawaing ito sa pangalan ni Jesus at kapangyarihan na pakikipagpisan ng banal na Espiritu sa kaloob at biyaya ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen and amen. Ayan, purihin po ang Panginoon. So, natatandaan niyo po ba yung atin pong pinag-aralan last week? No po, yung ating itutuloy sa ano po, yung iba dito, ayan, nakadalo po, siguro yung iba hindi. Yun pong pinag-aralan natin sa Prayer Warriors Ministry. No po, kung ano ang assignment ng Holy Spirit sa bawat isa sa atin, no? Na ang pamagat po ng ating mensahe ay take over Holy Spirit. Amen? Take over Holy Spirit. So po una po, ang unang assignment po ano, basahin ko po ulit yung ating verse na pinag-aralan before para po may main ano tayo dito. Mabasa ko po ulit sa mga hindi na ano, First Corinthians 2, amen. 1 hanggang 15 po. Ang sabi niya dito, mga kapatid, si Pablo po ang nagsulat nito. Mga kapatid, nang ako'y pumunta riyan, ipinahayag ko sa inyong hiwaga ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong wala akong ibang ipapaalam sa inyo maliban kay Hesus Kristo at ang kanyang kamatayan sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nangihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahuhusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. Gayunpaman, sa mga taong matatag na sa buhay espiritual ay nangangaral kami ng salita ng karunungan. Hindi karunungan ng mundong ito o ng mga tagapamahala sa mundong ito na kapangyarihan ay lilipas. Subalit, ang ipinapahayag ay ang lihim ng karunungan ng Diyos na hindi nahayag noong una.
na itinalaga sa kanila para sa ating ikaluluwalhati bago likhain ang sanlibutan. Walang isa man sa mga tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungang iyon, sapagkat kung nauunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kalwalhatian. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y ipinahayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kaniyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinatanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos upang maunawaan natin ang kaloob niya sa atin. Kaya nga, kami ay nangangaral hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang katotohanang espiritual para sa mga nagtataglay ng Espiritu. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at hindi nila nauunawaan sapagkat ang bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Nauunawaan ng taong nagtataglay ng espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay, ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng espiritu. Kaya ang question mark niya po sa verse 16, last verse ng buong chapter ng 1 Corinthians 2, sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Diyos? Sino ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit sa atin ang pag-iisip ni Kristo. Amen. Purihin po ang Panginoon, ang kinin po natin ng karunungan ng Diyos. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, Panginoon, makapangyarihan sa lahat. Talaga po, ano? So, kaya po ito yung pinag-aaralan natin, no? Ipinaunawa po sa pamamagitan ng salita ng Diyos, no? Naka-align po tayo sa salita ng Panginoon, no po, na hindi lang ito galing sa karunungan ko, sa lahat po ng nandito sa loob ng gawain, ano po, hindi lang siya mula sa karunungan ko. Katulad ng salita niya, yung karunungan mo, spiritual, no? Karunungan ko, hindi galing sa iyo, kundi galing sa Diyos. Amen? So, purihin po ang Diyos, ano po, nakakatakot siya kasi sabi nga, ano, lapastanganin mo na ang lahat ng bagay sa mundo, ngunit ang bagay na walang kapatawaran ay ang paglalapastangan sa Espiritu Santo. Ang paglalapastangan sa Espiritu Santo ay kasama ang paglalapastangan mo at kapagkat paglalapastangan ko sa salita. Dahil ang salita ng Panginoon, amen, no, pay attention po sa lahat, ang salita ng Panginoon ay isang inspirasyon ng karunungan na nagmumula sa Diyos. Amen? Sa third person po, ang Holy Spirit, no? Kapangyarihan niya po ang nagsulat ng mga salita sa Biblia. Unang assignment ng Holy Spirit sa atin, no po? Activate your spiritual senses to godliness and to righteousness. No po? Natalakay natin yung tatlo, ire-recall ko lang po. Ang Holy Spirit pala ang nagbibigay ng kalakasan sa iyo at nag-a-activate ng iyong spiritual senses. No, mga spiritual. Kung ang tao po ay may spiritual senses, ang Espiritu Santo ay may spiritual senses din po. No? Kaya nade-discern natin ang mga bagay. Pag binasa niyo sa English yung 2 Corinthians 2 verse 14, the person without the Spirit does not accept the things that come from the Holy Spirit of God, but consider them foolishness and cannot understand them because they are discerned only through the Spirit. Discerning
is galing po sa Holy Spirit. Na po? So, katulad ng sinabi ko po nung nakaraan, hindi dahil naka-accept ng salita ng Diyos ang isang tao, inaccept niya si Jesus Christ as his Lord and Savior, no? Andun ay transformation. Hindi po, no? Dahil katulad ng sinabi natin nung nakaraan, repentance and transformation is a journey. No? Paglalakbay po yan habang tayo ay nabubuhay, ang Diyos ang nagbabago sa atin paunti-unti. Kaya yung mga napatanggap natin, pag pinabayaan natin ang buto, sinabi natin, mamamatay po siya. No? Tumanggap siya, pero hindi siya nabago. Amen? Manunumbalik siya sa dating siya. Kasi hindi niya nauunawaan. Bakit po? Ang Holy Spirit ang nagpapaunawa. Amen? Anong sabi niya sa point 2 natin? Ang sabi ng Holy Spirit, ang assignment ng Holy Spirit sa isang tao, siya ang nagbibigay ng capacity to understand the revelation and understanding of the Scripture. Ang Holy Spirit pala ay Diyos na nagbibigay ng kaunawaan, amen, sa ating lahat para maunawaan natin ang nakasulat sa banal na espiritu at siya din ang bibigay ng revelasyon. Amen? Hindi yan galing sa tao kundi sa karunungan ng Diyos kung sino ang nagsulat. Siya ang nagkakaroon ng kapangyarihan na magkaloob ng karunungan upang maunawaan natin ang sinasabi ng banal na aklat. Amen? At ng banal na espiritu para sa lahat ng tumanggap. Anong sabi niya kanina? Sinasabi ko ito para sa mga believers lang po, no? Hindi niya kina-count ang mga unbelievers. Kaya I believe and I pray and I hope po na lahat ng nandito sa loob ng gawain ay tunay ng tumanggap ng banal na espiritu, tunay na tumanggap sa Diyos maging tagapagligtas, tunay na magtumanggap sa Diyos para maging Diyos niya ang Diyos. Amen? Hindi lang basta Savior, kundi God. Amen? Tinatanggap mo siya, hindi lang maging tagapagligtas mo, kundi Diyos ng buhay mo at ang lahat ng kaniyang kalooban ang siyang maganap sa iyong buhay. Dahil siya ang magbibigay ng revelasyon at kaunawaan sa iyo sa mga nakasulat na banal na salita ng aklat na ipinagkaloob at sinulat ng mga propeta mula pa sa buhay ni Moises, Jeremiah, Pablo, Pedro, James, Isaiah, di ba? Ano po? Ezekiel, amen? Mga tao na pinagkalooban ng karunungan, mga tao na pinagkalooban ng kapangyarihan, mga tao na pinagkalooban, amen, ng revelasyon ng Panginoon in the future. Amen. Kahit kaya nga si Tatay David, no? Sila Hana, amen. Nagkaloob sila, ang Diyos nagkaloob sa kanila ng kapangyarihan. Kung sila ay ginamit noon ng Panginoon, do you believe na gagamitin ka rin ng Diyos ngayon? Because God yesterday, today, and forever is the same God. At ang lahat ng nababasa daw po natin na mga salita, mga taong ginamit ng Panginoon, hanggang ngayon nakasulat pa rin sa banal na aklat sapagkat sila ay naging matuwid, hindi dahil sa kanilang sarili, kundi dahil sa matuwid na Diyos na nagkaloob ng kapangyarihan at karunungan at kaalaman na nagmumula sa iisang Espiritu Santo na nasa iyo at nasa akin ngayon. Amen? Purihin po ang Diyos. Hallelujah. Pangatlo, pinagkalooban tayo ng Panginoon, the ministry of the Holy Spirit to the believers is the guidance and direction. Katulad po ng sinabi niya, no? Ang sabi niya sa atin nung nakaraan, hindi lang ang kasinungalingan ang sumisira sa isang tao. Higit na sumisira sa isang tao ang katotohanan. Amen? Ang katotohanan ang nagpapalaya sa isang tao na tumanggap sa banal na salita at banal na espiritu. Amen? Ang katotohanan ang magbibigay ng guidance ay direction sa isang tao. Katulad ng sinabi niya sa Isaiah 30:21, no? Dinedestroy ng katotohanan ng kasinungalingan. Maraming tao po
ang binibigyan ng direksyon ng banal na espiritu. Maraming tao ang binibigyan ng direksyon pero hindi ginaguide. Amen? Sabi niya sa Psalm 23, katulad ng binasa na natin nung nakaraan, I can direct you, no? Dinadirect niya, siya ang nagdadirect po. Nagdadirect sa kanya, nililid siya, no? Pag sa Psalm 91, anong sabi niya po sa Psalm 91 na po? Siya ang aking pastol, hindi ako magkukulang. He is my shepherd, I shall not want. Amen? Kapag daw po ang Panginoon ang inyong shepherd at gumagabay sa inyo, wala na kayong higit kailangan. Amen? Wala ka na ring higit dapat katakutan. No? Mas higit daw po tayo dapat matakot sa Diyos. No? Kapag may takot ka sa Panginoon, wala ka nang dapat katakutan. Kahit kamatayan, kahit kadiliman. Amen? Kahit pa maglakad ka sa kadiliman, kakulangan, kasalatan, kahirapan sa mundong ito, because our world, na po, ay wasak. Wasak po ang mundong ito. No? Pero sabi niya, the Lord is my shepherd, I lack nothing. He make me lie down in the green pasture. He leads me beside quiet waters. Sino daw ang naglilid? Ang Diyos daw po. Ano? Hindi po. Ang Diyos ang naglilid sa'yo. Amen? Ang Diyos ang ating pastol. No? Hindi ako magkukulang. He refresh my soul. He guide me along the right path. And He make His name sake. Grabe. No po? The difference between direction and guidance. Direction tell you where to go. Tama? Yung mga ways nyo po, yung mga map ninyo, Google Map, anong tinuturo nun? Direction kung saan ka pupunta. Amen? Pero ang Diyos, hindi lang nagbibigay ng direksyon, nagbibigay pa kapatid ng guidance. Hallelujah. Siya ang mag-guide sa iyo sa pasture. Siya ang mag-guide sa iyong kaluluwa. At siya rin ang mag-guide sa iyo. Amen? Sa righteousness for the sake of His name. Hindi ng pangalan mo, hindi ng pangalan ko, for the glory of the Lord. Amen? So, glory to God, hindi glory to me. Amen? He guide you to the righteousness for His glory. Pag sinabing He will direct you, anong sabi niya sa verse 3? Sabi niya, even you walk through the darkness of valley, I will fear no evil. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. You prepare the table for me in the presence of my enemy. You anoint my head with oil, my cup overflowing. Sino daw nag-anoint? Ang Diyos ang nag-anoint po. Amen? Ang Diyos ang nag-anoint. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life. I will dwell in the house of the Lord forever. The everlasting life. He will guide you. He will direct you. Pag sinabing direction, sinasabi kung saan ka pupunta. Pag sinabing ginaid ka, sinasabi kung paano ka makakarating doon. Tama po. Amen. 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 Hallelujah. Sabi po ng Panginoon, pag sinabing, He will direct you, diba? The lamp to my feet. Siya daw ang the lamp to my feet and the light to my path. Pag sinabi, the lamp to my feet is the direction. Pag sinabing the light to my path is the guidance. Amen? Ano po? Kaya malaki po ang pagkakaiba, no? Nang dinadirect ka lang, pero hindi ka sinasamahan. Kaya when you pray, isama niyo po sa panalangin yung dalawang yun. Pray for the direction and guidance. Amen? Kaya ka hindi na-aksidente kapag nagda-drive ka because the Holy Spirit guide you. Yes, nagbibigay siya ng karunungan, direction sa mga phone, sa mga social na application through your phone. But if the Lord never guide you, hindi ka makakarating sa pupuntahan mo. Mula sa pinanggalingan mo hanggang sa pupuntahan mo, God is your guidance and direction. And the only one person who give that power to guide and direct is the same Spirit who guide Isaiah, Jeremiah,
Moises and David. Purihin po ang Panginoon. No other than the Holy Spirit. Walang ibang nag-guide sa kanila, kundi ang Holy Spirit. Number 4. Ito na po yung bago natin. Number 4 po na assignment ang Holy Spirit sa bawat isa sa atin. Hallelujah sa lahat po ng nandito sa buhay ni Veronica, Pastora Jesusa, si Kuya June, Ashley and family, si Ate Eileen Kanda, Nanay Andrea, Ate Brenda, Ate Eleonora, Ate Janice, Ate Jonaline, Ate Jubita, Kuya Rico, Kuya Marlon, Ate Rosemary Isip, Ate Fabrine, and Ate Teresa, and I myself. Number 4, the assignment of the Holy Spirit to all believers is the renewal and transformation. Renewal and transformation. Pabasa nga po sa Philippians 2, number 5. Verse 5. Sabi niya po sa English, let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Pabasa po sa Tagalog. May nakikinig po ba sa akin? Naririnig niyo po ba ako? Ano? Amen. Hindi Philippians po 2 ako. po. Hindi po ako. Sige po. Sabi po sa Filipos 2. 5. Ah, anong verse po? Verse 5 Filipos po. 2 verse 5. Ayan, sabi po dito, magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Amen. Ano po, sabi niya, let this mind be in you. Kailangan daw po tayong magkaroon ng pag-iisip na katulad ng kay Kristo. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Ano po? So, dito, kailangan pala ma-change yung mindset mo ng katulad ng kay Christ. Kaya pag ang mindset po natin ay makamundo pa, hindi po yun sa Diyos. Amen? Pag ang mindset natin nasa pagsiselos, pagdidibisyon, pagwawatak-watak, paninira ng kapwa, 'di ba? Paninira ng pastor, pagkalaban at rebellion sa mga namumuno sa atin. Amen? That's not from the Jesus Christ. Na po? Kasi lahat ng mga ginamit niya po, hindi ganun yung mga character nila. When you say renewal, kailangan mo palang baguhin yung inyong mindset na po, na katulad po ng Panginoon. Binibigyan tayo ng permit, no, ng permiso ng Panginoong Diyos na mapasa iyo din. Amen? Mapasa iyo din ang kapangyarihan ng Diyos. Amen? No po, kapag ikaw pala ay nasa mind, no, dapat po nasa mind ka rin, yung mind mo kumikilos siya as one sa Panginoon. No po, hindi po siya taliwas sa mindset ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya dapat po binabago natin ang ating mga pag-iisip at binibigyan tayo ng permiso ng Diyos. Because we have free will. No? Walang ibang makapagko-control ng mind mo, kundi ikaw. Amen? Ikaw lang makapagko-control ng mind mo kung anong gusto mong papasukin yan, kung anong gusto mong maunawaan, ikaw lang po ang makapagko-control yan. So, binibigyan ka ng permiso ng Panginoon na ibigay mo. Bigyan mo ng legalization yung mindset mo na matransform siya ng isip at pag-iisip na katulad ng Kristo Jesus. Amen? Sabi niya dito sa 3:18, no? Sa English po, 2 Corinthians 3:18, but we all, hindi po siya all tayo lahat dito. Ang kausap ko po kayong lahat. Ito yung sabi ng salita ng Diyos. But we all, with open face, beholding in a glass of glory of the Lord, are changed in the same image from the glory to glory, even as by the Spirit of the Holy Lord. Sabi niya sa Tagalog, 2 Corinthians 2:18, at ngayong naalis na ang mga talukbong,
Nagniningning sa atin ang mukha ng kaluwalhatian ng Panginoon at ang kaluwalhatiang iyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kaluwalhatian hanggang tayo'y maging kalarawan niya. Amen? So ang Diyos po, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang tutulong sa'yo. Ano po? Excuse me po. Pwede ka palang paglaruan ng espiritu ng demonyo. Amen? Pwede kang paglaruan ng espiritu ng mga diablo. No? Pwede ka niyang pingpongin. Pabalik-balik ka lang, hampas-hampasin ka, pinaglalaruan ka, hindi mo nalalaman. Pag hindi mo binigay, no? When you say, sabi niya, but we all, sa ating lahat, with open face beholding in the glass of glory. Sa harapan ng Diyos, sa mukha ng Diyos, we are all candidates. Ikaw at ako, kandidato ka pala for renewal and transformation. Amen? Kapag once you receive the Holy Spirit, you are the candidate for renewal and transformation sa lahat ng tumanggap. Amen? Kaya huwag niyong hanapin yung renewal at transformation sa mga hindi tumanggap. Amen? Because God will help you glory to glory para makita daw po ang kaluwalhatian at kapangyarihan ng Diyos sa iyo when you change your mind like Jesus Christ. Amen? Tahimik kayong lahat. Walang nag-i-amen. Sa chat, walang nag-i-amen. I hope naiintindihan niyo po, Amen. nang malinaw po yung sinasabi ng Panginoon sa ating lahat. Ano po? Pwede ka palang paglaruan, po, ng espiritu ng mga kasamaan, kadiliman, ano po? Kaya lang, hindi ka nila pwedeng paglaruan kapag binigyan mo ng pagkakataon and legalization ang Diyos na pakilaman ng buhay mo, pakialaman niya yung pag-iisip mo, no? The sponsor of the Holy Spirit, siya ang sponsor. 'Di ba? Siya ang tutulong sa iyo, siya ang mananagot sa iyo, siya ang magbibigay ng revelasyon sa iyo. Ibig sabihin, kung dati ka pala na hindi mananalanginin, you can renew your mind and you can transform. You can involve. 'Di ba? Pwede ka na palang mag-transform. Yung dating ikaw kahapon na hindi mananalanginin, magiging prayerful. 'Di ba? If you are prayerless before, when you don't receive the Holy Spirit now, you can involve. You can evolve na maging prayerful. Amen? Yung dating ikaw kahapon na mahina, ngayon ang lakas mo na. Nararamdaman niyo ba yan? Pag di niyo nararamdaman yan, tanggapin. Ay, tanungin niyo po kung ano yung Holy Spirit na tinanggap niyo. Baka hindi Espiritu ng Diyos ang tinanggap niyo pag di niyo po nare-receive yung kalakasan. Amen? Because sabi nila, my Lord is at my refuge. Amen? When you say refuge, He is your home. He is your peace. Kung wala kayong ganyan, kung wala kayong pagmamahal, sa kaaway mo dati, ngayon may pagmamahal ka na. Saan galing yon? The empower, di ba? The power, the transformation, and the renewal of mind and heart. No? Hindi lang puso mo, hindi lang mind mo ang nare-renew ng Lord at tinatransform. Ang puso at mind. Amen? Kaya kung ikaw, kahapon, ay hindi ka makapangyarihan, ngayon you are powerful. Kung powerless ka before, now you are powerful. Not because of you, but because of the Spirit of God. No? Pinapaunawa lang po dito. Kaya yung iba, yung dating mga nasa religion na hindi naniniwala sa Holy Spirit, you have to believe. You have to believe that there is power in the Spirit. Kaya nga, ang sabi ng salita natin kanina sa 2 Corinthians, hindi ka maintindihan ng mga tao na hindi naniniwala sapagkat ang tingin nila sa iyo ay hangal, baliw. 'Di ba? Mga baliw ang tingin nila sa believers. Foolishness lang ang tingin nila sa ginagawa natin. But not in the eye of the Lord. 'Di ba? Hindi po sa mata ng Diyos. Kasi siya ang mismong nagtatransform sa iyo at nagre-renew ng mind mo. Amen? Ano po? Kaya napakahalaga na maintindihan natin at pagkaroon tayo ng bukas na isipan that transformation and renewal ay nagmumula
sa relationship from the Holy Spirit. Hindi sa kahit sinong relasyon. Hallelujah. Ano po? 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Amen? So dito po, sinasabi dito na ang transformation, no, is not from any one relation but only from the Holy Spirit alone. No? Sa Diyos lang, no? The Holy Spirit will empower you. Siya ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo for renewal and transformation, no? Ang Holy Spirit din ang magbibigay ng kapangyarihan sa inyo, the power to unite in the Word and in the Spirit. Nakikipag-isa ang banal na Espiritu, yun yung assignment niya pala sa'yo. Nakikipagrelasyon siya. No? Relationship ang kailangan. The Holy Spirit need relationship, not affair. Amen? Ang binubuo po ng Holy Spirit, hindi pakikipagkabit, but relationship. Pakikipag-isa. Amen? You and the Holy Spirit is one. So you are walking by the Spirit. You are not just normal, ordinary. You are extraordinary. Amen? Diba? Hindi ka na lang natural. You are supernatural now. Not because of you, but because of the power of the Holy Spirit who renew you and transform you hanggang sa kasalukuyan. Binabago niya ako araw-araw. Amen? Binabago tayo araw-araw. God is transforming and renewing you every day of your life. Kaya nga sabi, trust in the Lord every day. Lean not on your own understanding. Ayaw niya kasi pag-iisip mo eh. Amen? Ayaw niya din yung puso mo. Ano sabi niya? Your heart is deceitful. Amen. Kaya nga maraming pag-ibig ang nasaktan eh. Dahil yung pag-ibig ng puso nila ang ginamit. Amen? Maraming na broken. Dahil sa pag-ibig nila. Ang pag-ibig natin sa kaibigan natin dati. Amen? Pag-ibig natin, di ba? Inibig natin sila, minahal natin sila gamit ang ating puso. Tapos, nung kailangan lang nila tayo, tsaka lang nila tayo mahal. Their love is seasonal. No? Yung general people, di ba, na mga nakakasama natin. Amen? Di ba, pinag-usapan natin about relationship and the divine relationship. Relationship of the Holy Spirit is divine. The Holy Spirit will bring you in front of God and the Son of God. Without the Holy Spirit, you cannot face God. Nasa Roman 8 po yan. Amen? Ang Diyos din pala ang mag-guide sa'yo papunta sa langit. The Holy Spirit will guide you from earth to heaven, to eternal life. Kaya wag na wag mong babastusin, wag na wag mong kakalabanin, wag na wag niyong lolokohin ang banal na Espiritu, baka hindi ka makarating sa langit. Amen? Hallelujah. Salamat po sa Lord. Purihin po ang Panginoon. Salamat banal na Espiritu for the direction and guidance. Salamat sa banal na Espiritu for renewal and transformation. Salamat sa banal na Espiritu. Thank you for the Holy Spirit, no? For the capacity to understand the Scripture, amen? The Word of God through the power of the Holy Spirit. Salamat sa Holy Spirit, amen? Na nagbibigay po sa atin ng senses for godliness to righteousness. Amen? So, napakabuti po, ano? Kaya yung palang mga idea, yung mga idea po na pinapakita sa atin, no? Na nagpapahiwalay sa atin sa ministry, sa salita, at sa Holy Spirit, na hindi siya laging accurate, no? Di ba, natatandaan niyo po nung nag-preach ako, nung tinuro din ng Panginoon na, nung tinanong ko kayo, do you believe that the Holy Spirit and the Word of God is enough? Di ba? Tapos yung mga iba nagsalita sila ng Hello, dito. Okay, bye.
Ayan. So, di ba, the Holy Spirit is not enough and the Word is not enough. No? Kasi kailangan niya ikaw. Kailangan niya ikaw. So, it's not accurate. Kapag sinabing hindi siya accurate, hindi lahat tama kapag wala siyang ginamit. Di ba? Hindi mauunawaan ng mga tao, no? Ang renewal and transformation kapag walang nagpapaunawa. Amen? Walang isip na umuunawa, walang taong pinapanahanan. Amen? Na po? Kailangan ka ng Diyos. Amen? Kailangan mo ang Diyos. Amen? Kailangan natin. That is relationship. Kailangan kita, kailangan mo siya. Amen? Yun yung tinatawag na relationship na nakatali kayong dalawa, na parang mag-asawa. Amen? Hindi ka na nag-iisa ngayon. Kapag sinasabi mo, okay lang, haharapin ko to mag-isa. No. Kaya mo nasasabi na haharapin mo yan mag-isa because you have the power. You have renewal and you have transformation. Di ba? Na nagmumulay lakas mo sa banal na espiritu. Siyang nagre-renew ng mind mo na kaya mo kasi alam mo lang as a believers na hindi ka nag-iisa. You are one. Sa bawat lakad mo, hindi ka nag-iisa. Kaya, di ba, hindi siya nagiging accurate o hindi siya laging tama kapag hindi mo in-exercise ang salita ng Diyos. Kaya nga sabi, hindi magiging totoo ang salita ng Diyos kapag walang tumatayo sa salita ng Panginoon. Hindi nakarating ang salita ng Diyos sa atin kung hindi tumayo sila David, sila Isaiah, amen? Sila Peter, sila Job, amen? Tinayuan nila yung salita ng Diyos, kaya nga napatutuhanan Kailangan ka ng Diyos. You are the temple of God. Amen? Katulad ng pag-aaral sa eskwelahan. Hindi mo lang kailangan ng teksto. Hindi ka matututo na ang libro lang ang kailangan mo. Tama? Kung wala si teacher, wala magtuturo sa'yo. The teacher is the Holy Spirit. Amen? Amen. Comforter is the Holy Spirit. Hindi ka matututo sa eskwelahan bilang estudyante na maging matalino kung wala si teacher sa harap mo na nagle-lecture. The book is not enough. The word is not enough. Without the wisdom of the Holy Spirit, you cannot understand the word. Amen? May mga tao, no? Kaya yun yung tinitake advantage ng banal na espiritu sa'yo at sa akin. Amen? Hindi ka pwedeng mag-aral na puro notebook lang o puro libro lang ang dala mo sa eskwelahan. Kailangan ng performance mo. Hindi ka your knowledge is not from you only. Diba? May nagpaliwanag sa'yo. May nagpaunawa sa'yo. Para maintindihan po natin na mas mababaw na sa mga bago po dito. Kailangan natin ng banal na espiritu para maintindihan nyo to ngayon. May mga nagsasalita si dito ngayon, ito pala yun. Oo, ganun pala yun. Amen? Hindi ka pwedeng maging valedictorian, salutatorian, nang walang nagturo sa'yo, nang walang nag-lecture sa'yo, nang walang nag-tutor sa'yo. Our teacher is the Holy Spirit itself. Amen? At kaya ka natututo sa ibang tao because they are guided by the Holy Spirit as well. Amen? Kaya siya gumagamit ng ibang tao, may mentor ka, may pastor ka, they lead by the Holy Spirit. They direct and guide by the Holy Spirit. So that's why they explain, amen? They exalt the name of the Lord. Like how God exalts Joshua, Moses, because of the Holy Spirit itself. Amen? The power is from the Holy Spirit. Purihin ang Panginoon. Ano po? Kaya, pag sinabing advantages, ito yung tinitake ng Holy Spirit na advantage niya ikaw. Diba? Binibigyan ka niya ng magandang offer and opportunities na malaman mo. Sinasamantala niya yung mga panahon at oras mo. Ikaw naman, ayaw mo. Sabi na nga, basa to renew your mind. Read. Devotion. Worship. Pray. Basic. Amen. Ayaw mo. Kaya nga yung mga bakanting oras mo, sinasamantala yan ng Holy Spirit kasi gusto niya na maging effective student ka with knowledge, wisdom, not only from the Bible, but from the wisdom from the Holy Spirit.
Amen? The growth spiritually ay nasa methodical growth na nagmumula sa ministry ng nagle-lecture sa'yo at ng manual ng libro at banal na aklat na nagtuturo sa'yo. Ikaw at si pastor, si mentor ang kailangan mo to unite. The unity is the gift of God. Ang unity po hindi galing sa mundo. Ang unity ay galing sa Diyos like peace. Katulad ng kapayapaan, galing sa Diyos, hindi sa mundo. Ang pag-ibig na nagtatransform at nagre-renew sa inyo ay galing sa banal na espiritu. At ang kagalakan ay galing sa Kanya. Lahat galing sa Kanya. Pati self-discipline. Kaya yun yung tinitake advantage ng Holy Spirit to teach you. To give you discernment. To help you. To comfort you. It is the Holy Spirit itself. And you have to understand na ito yung assignment niya sa'yo at sa akin. Kaya nga yung mga lectures sa school, makakatulong lang sa'yo yun to explain eh. 'Di ba? Kasi most of the cases sa banal na aklat, hindi mo naman nauunawaan talaga by your own. Amen? Hindi mo naman nauunawaan yan eh unless the transformation and renewal of your mind and discernment come to you. Kaya nga, we are talking about believers. We are not talking about unbelievers. The last ministry of the Holy Spirit in the life of the believers is empowerment. Number 5, empowerment. Amen? Isaiah 61:1. Pabasa nga po, Isaiah 61:1. Amen. Sabi po dito, Isaiah 61:1. Tama po ba? Yes po. Isaiah 61:1. Sabi po dito, ikaw ay bumangon, sumilag ka sapagkat ang iyong liwanag ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay sumasikat sa iyo. Amen po. Ano daw? Dumating at sumisikat sa iyo. Amen. Dumating at sumisikat sa iyo. Dumating sa iyo. Amen. Na upon you, sabi niya, upon you. Isaiah Sumisikat. 60 verse 1 po. 61 po, opo. 61:1. Tama po yun. Amen. No? Sabi niya sa English, kasi minsan pag sa Tagalog, natatransform na siya, no? Natatransform na din yung word. No po, kaya minsan kapag nagbabasa po tayo ng Bible, no? Mag-aano tayo sa ibang Bible. Lalo po sa King James. Kasi King James is pinakamalapit po siya. Na ano. Sabi niya, the Spirit of the Lord God is upon me. Tama? Yun ang sinabi, di ba? Sumisikat sa'yo, sabi sa Tagalog. Because the Lord hath anoint me to preach good tidings unto the meek. When you say empowerment of the ministry of the Holy Spirit, pag sinabi pong empowerment, let's pray. Hallelujah. Let's pray po muna. Ano? Hallelujah. Panginoon, banal na Espiritu, Lord, dalangin ko sa lahat na nandito sa loob ng gawain to empower them. Panginoon, empower them, Lord, in mighty name of Jesus. Let them receive the power na nagmumula sa iyo to understand, Panginoon, kung ano ang tinataglay nila na sumisikat sa buhay nila ngayon, Panginoon, na kailangan nilang ma-exercise and to activate the power of the Holy Spirit who upon them. In mighty name of Jesus and by the power of the Holy Spirit. Amen. Ayan. So, empowerment, pag sinabi pong empowerment, wala yun sa akin kung hindi ko tatanggapin si God, si Spirit, no? The Spirit of God ang nagbibigay ng empowerment. Kaya malakas si Jesus Christ nung nandito siya sa mundo because the Holy Spirit empower Him. Walang patience si Jesus sa mga tao, but the Holy Spirit empower Him. Amen?
No? Walang 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 ano si Jesus, 'di ba? Kaya siya nakakapagpagaling because of the power of the Holy Spirit. Apanhin. No? Kailangan niyo maintindihan po 'yun, no? Yun yung ministry. When Lord said anoint, 'di ba sabi niya, because the Lord had anointed me to preach. Na po? Pag sinabi dito na ang Panginoon ang nag-a-anoint, malinaw po ang Panginoon ang nag-a-anoint. Amen? Pag sinabi kasing anoint, no? Ito yung ugat. This is the root na nag-o-ordain. Ito yung ugat. Dito galing. Dito galing ang ordination. Sa mga pastor, sa mga leader, di ba? Sa mga mentor ninyo. Ang anointing hindi galing sa tao. Ang anointing galing sa Diyos. Once nakarinig po ako ng mga tao na nagsasabing, pinahiran ako ng langis sa church. Pinahiran ako ng langis, binuhusan ako ng langis. Once I heard someone, 2 tao na yata, 3 ng taong narinig ko na nagsasalita ng dahil sa langis ng church daw, anointed na sila. No, you're not. No, you're not. Unless God anoint you. Believe me or not, mga kapatid, this is the wisdom from the Holy Spirit itself, not me. Hindi ako nagpipreach dito. As the word said, no? Sa kanyang salita. Ano po? Ang sabi niya, ang Panginoon daw ang di ba? Nabasa niyo po, hindi ko yan sinabi Sinabi po yan ng Diyos. No? Kung bakit may nakakapag-preach ng matapang, ng may meek, kaamuhan, no? Good tidings pala ang mahalaga. Sabi niya, hihimayin ko lang po to, no? Papaunawa ko lang po sa inyo, the empowerment of the ministry of the Holy Spirit, ang Diyos ang nag-a-anoint, siya ang pinanggalingan ng anointing. Kapag sinabing ordain, ikaw ay karapat-dapat. Kaya nga sa 1 Timothy 3, makikita niyo doon yung mga karapat-dapat na leader dapat, no? When you say ordain, ito yung legit, no? Ito po yung nag-ooperate. Kapag ikaw ay inordain ng Diyos at ginamit ang tao to ordain you, means you are karapat-dapat, no? Alam niya, alam ng Diyos, no? Pag tao lang ang nag-ordain sa'yo, iba, no? Like I example to Saul. Si Saul inordain ng mga tao. Di ba sila nagsabi, magkaroon tayo ng hari. Sinabi nila si Saul, hindi nagtagal, hindi eternal. Di ba? Hindi divine. Di ba? Iba ang ina-anoint ng Diyos compared to David. Can you see the relationship ng Holy Spirit kay David? It is divine. Hanggang mamatay siya. Tingnan nyo inordain ng tao. Hindi pa nagtagal, tao rin ang pumatay. Si David, saan namatay? Katandaan. Did you see? Can you see the difference? Anointed from the Spirit and anointed ng people, magkaiba. Ang nag-o-ordain Diyos, hindi ang tao. Yes, they use people, but depende po kung that person is anointed from God. Hallelujah. Ang Diyos ang nag-o-ordain, po? Siya ang nagbibigay ng karapat-dapat na anointing sa isang tao to operate the ministry of Holy Spirit. Kasi daw, ngayong panahon na to, the Holy Spirit is operating us. Kung sa Lumang Testamento, nag-operate si Yahweh, the God the Father, sa New Testament, nag-operate si Jesus, the God the Son. Ngayong generation natin, the Holy Spirit is still operating. But, the Old Testament, the New Testament, kasama dun si Holy Spirit. Hanggang ngayon, kasama si Holy Spirit. 3 in 1. The Trinity is working together. Yesterday, today, and forevermore. Amen? So dito po, makikita niya dito, kapag sinabing ikaw ay na-ordain, ang ibig sabihin nito, yung instruction, no, yung command galing sa'yo. Ikaw yung person na nilagay ng Diyos, inappoint ka for the duty na karapat-dapat kang pagkalooban ng karunungan na i-release mo, no? To instruct them, to command them. Yun yung tinatawag na legal, no? Legalization ng operation of the ministry of the Holy Spirit. Ina-approban yun ng Diyos. Kasi sa Diyos siya galing. Diba? Sa Diyos galing yung kapangyarihan and authority. Kaya kailangan po,
Maunawaan niyo. Nauunawaan niyo po ba yung sinasabi ko? Amen. Hallelujah. I hope naunawaan niyo po yung pinapaunawa sa atin ng Panginoon. Kaya kapag sinabi sa atin na ordain, hindi lang siya basta oil na binuhos sa'yo. No, no, no. Hindi siya basta. Ano po? Pwedeng buhusan ka ng langis, yet you are not ordained. Do you believe? Pwede kitang buhusan ng langis, pero hindi ka naman naka-ordain. Amen? Kaya hindi lahat po ng pinapahiran ng langis are anointed. Masyadong pinagmamalaki, niyayabang ng mga taong napahiran ng langis ang kanilang langis. Amen? Kaya yung mga napapahiran po ng langis, huwag yumayabang. No? Huwag nagmamalaki. Kasi that's not the anointing. The anointing is legitimate from the Holy Spirit. Binibigay po ang karapat-dapat na anointing na nagmumula sa banal na Espiritu to operate, to command, to instruct. Kaya nga, kapag hindi ang isang tao, kapag inanoint o inordain yan ng mga tao lang, sabi nga, kaya nga, ang gawa ng Diyos, even the ministry, kapag Diyos ang nag-ooperate diyan, tatagal yan. Kaya ang tao, kapag Diyos ang nag-ordain sa pastor, tatagal yan. Kahit anong pagsubok yan, tatagal yan. Amen? Pero kapag hindi ang Diyos ang nag-anoint yan, tingnan niyo po si Pastora Jesusa. Napiyot-piyot na ang ulo niya, di ba? Yun nga salita niya eh, napiyot na anong tawag din, Pastora? Deform na yung ulo niya, bakal na yung ulo niya, nag-ooperate pa rin. Praise God. Hallelujah. Amen? The power of the Holy Spirit. Mamamatay na. Binuhay pa rin. Because Holy Spirit itself is life. Amen? Holy Spirit itself is eternal life. He is legit. He is the third person na nagbibigay ng pagkakataon sa'yo to operate. Grabe, yung buhay na Ate Therese, nag-ooperate hanggang ngayon. Nag-ooperate yung buhay ni Ate Therese. Pinatay ang cancer. The power of the Holy Spirit is above all cancer. Above all the paralyzed. Above all blindness. Above all tumor. Above all sin. Above all death. He is above all. Kahit kamatayan, He is above. So, kanino mo gusto magpa-operate? Sa espiritu ng demonyo o sa espiritu ng Diyos? Ang espiritu ng demonyo, i-operate ka niyan papunta, ililid ka rin yan at i-guide papunta sa impyerno. Amen? Kasi gaya-gaya siya. He is deceitful. Amen? Nanlilin lang ang demonyo. Amen? Pero kapag ikaw ay believer, the Holy Spirit will command. The Holy Spirit will rebuke. The Holy Spirit will lead, will direct, will teach. But to eternal life. Eternal din naman yung kay demon eh. Eternal din yung kay Satanas, kapatid. Subukan mong gumawa ng masama. Eternal din. Eternal din po. Walang hanggang kamatayan din. Walang hanggang kamatayan ng mga uod doon kung ikaw ay mangangalunya. Sabi doon, ang mga uod ay buhay na kinukutkot yung katawan mo, kinakain nila yung mga katawan mo, pinaparusahan ka. Sa impyerno, lumiliyab doon. Kahit na lumiliyab yung apoy sa impyerno, buhay ang uod. Yung mga ari ninyo, mga ari natin, no? Sorry po, wala namang bata dito. Uuudin ng mga buhay na uod. Kinakain tayo unti-unti, wala kang gagawin doon kundi sumigaw, eternal din. Sa mga sinungaling, may mga kadena yung kanilang liig. Yung dila nila, pinapako. Habang sila'y sinusunog sa buhay na apoy, na walang kamatayan.
Habang yung isang demonyo na naglinlang sa kanya, nang akit sa kanya sa mga bagay na makamundo, walang ginawa doon. Eternal din siyang tumatawa, tawa, tawa, tawa ng tawa. Kasi nagpaloko ka. Pwede ka magbilang ng boyfriend ngayon, kapatid. It's your free will. Pwede mong takpan yung tenga mo sa mga salita ng Diyos. It's your free will. Amen? Pwede kang lumakad sa pagnanakaw, paninira ng tao, pagsisinungaling, mga gawa ng laman, pagdidibisyon, pagkakagatan, paglalasing, walang habas na pagsasaya. May pupuntahan ka din. Huwag kang mag-alala. Amen? Sabi nga ng Lord, ililid ka niya sa pasture, pwedeng sa damuhan, pwedeng sa ilalim ng lupa. Amen? Kaya God will guide you din, no? Iga-guide ka din niya doon. Kahit sa impyerno ka niya itatapon, iga-guide ka niya doon eh. Dito ka, para dito ka, iitsa ka na lang din doon. Ihahatid ka pa nga eh. Ipapasundo ka pa sa mga demonyo. Iga-guide ka rin niya. Kaya mag-isip po tayong mabuti. No, hindi po ako nananakot. Hindi po ako nananakot. Pero wag niyong abusuhin. Wag nating abusuhin ang kapangyarihan ng Diyos. Dahil ang paglalapastangan at pagtatakip natin sa ating mga tenga ay kalapastanganan sa banal na espiritu na hindi natin nalalaman. Mali na nga eh. Mali is mali. Tama is tama. Huwag mong papalipitin yan. Kaya nga siya ang nagtatide. Anong sabi niya? Siya ang nagtatali. Siya ang nagtuturong mag-preach sa'yo. He had to send me to bind. Pag sinabing bind, siya yung nagtatali. No? Sa mga, ano daw? Bind up the broken heart and to proclaim liberty to captive. May kapangyarihan ka rin, no? Na mag-bind ng broken heart. Mga mahal na kapatid. Kailangan pala natin, no? Ng relation na naka-abide sa banal na espiritu, no? Para magkaroon tayo ng kapangyarihan na magpagaling ng mga broken heart. You need anointing. Amen? Pwede ka palang mag-counsel ng mga broken heart pero walang anointing. Galing pala ang anointing kapag napag-iisa mo ang magkaaway, it's from the power of the Holy Spirit. It's abide because it's tied past and tightly. Nakatight siya. Nakatali siya na naka-abide yung power from the Holy Spirit. Kaya kumakausap ka pa lang ng tao, lumalambot yung puso nila. It's not only counseling. Maraming na-counsel dito pero hindi naayos. Maraming nag-away pero hindi naayos. Because you need anointing from the Holy Spirit to abide the broken heart. No? And to proclaim liberty. Kailangan mo rin pala ng anointing. Ibig sabihin, kailangan mo pala ng kapangyarihan ng banal na espiritu para mag-declare ng kalayaan. To proclaim liberty. Pag sinabing liberty, kalayaan ng tao. No? Pwedeng may mga tao nagdi-declare sila daw na malaya sila yet not. Malaya na ako sa kasalanan, pero hindi pala, may secret din. You can proclaim. Pag sinabing proclaim, pwede mong sabihin, you can declare. But the anointing of freedom can truly declare your freedom from the Holy Spirit anointing. Kaya nga pag inanoint ka ng freedom ng kalayaan, bumalik at hindi, you are free. That is the anointing of the Holy Spirit. Anong sabi po sa Acts 1:8? Popular na scripture, pero sometimes we don't understand. Acts 1:8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria at hanggang sa dulo ng daigdig. Amen. Anong sabi daw doon, Ate Ashley? Pagkatapos mong tumanggap ng banal na espiritu, tama? Amen po.
So, ibig sabihin, I am talking about you and me. Ang kausap ko pa rin dito, ikaw at ako. Kung ikaw ay tunay na tumanggap ng banal na Espiritu after the Holy Spirit come upon you, hindi sinabing bago. Magkakaroon ka ng kapangyarihan lang. Empowerment of the Holy Spirit if you receive the Holy Spirit. Truly. You receive freedom. No? Hindi sinabing before. Ang sinabi dito, after. Maraming tao kasi binabasa tong Acts 1, hindi naintindihan. Kapag pa lang tumanggap ka ng banal na Espiritu na totoo, tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, saka ka palang tatanggap pag totoo yung pagtanggap mo. Kaya nga ang totoong transformation galing sa tunay na tumanggap. Bakit yung iba? Di ba? Hindi nagtatransform. Kasi may tumanggap sa nguso, may tumanggap sa puso. Kaya nga sisiguraduhin nyo na yung tumatanggap, di ba, sa first assignment ng Holy Spirit, siguraduhin nyo na sa journey nila, kasama mo sila. Inaalagaan mo sila, dinidiligan mo sila ng salita ng Diyos. You cannot separate spirit and word. May mga mananampalataya, sineseparate nila, naka-align lang kami sa word ng God. May mga relihiyon, naka-align lang, di ba, nakasinasabi may spirit sila. Hindi sinabi ng Biblia na paghiwalayin ninyo ang word and spirit. Walang nagsasabi po, no? Kung tunay kang mananampalataya, you cannot read from the Bible na pinaghihiwalay niya ang espiritu at salita ng Diyos. You cannot separate the word and the spirit. Kaya nga bride yan eh. Relationship po yan. Amen? Kaya napakahalaga po. Kaya ang kapangyarihan mo pag galing sa witchcraft, satanism, di ba? Matatalo yan. Kasi sabi niya dito, pero kung ang kapangyarihan mo from the most high kingdom nang gagaling, di ba? Your relationship is from the Holy Spirit. Meaning, your power is from the Holy Spirit. Kaya mo natatagpuan yung most high kingdom. Kasi ang Diyos ang naglilid sa'yo ng direction at nag-guide sa'yo. No, hindi yung mga albularyo ang nagpapagaling. Hindi lang mga herbal ang nagpapagaling. Kahit uminom ka pa ng 1 galon araw-araw na herbal, pag hindi ka looban ng Diyos na gumaling ka, hindi ka gagaling. Amen? The healing power is from the Holy Spirit, from the Lord, from God. Amen? No po? Sorry po ah. Alam niyo si Kuya Jun? Si Kuya Jun, asawa po ni Ate Ashley, no, na-stroke siya, hindi makakilos, hindi makapagsalita. Pero nakapagsalita siya, no, nakakilos siya, not because itself. Hindi lang dahil sa mga doktor o mga gamot o mga tubo na ginamit sa kanya. It is from the power of the Holy Spirit itself. Ngayon, narinig niyo siya, nag-opening song, umaawit kasama ng mga anak. Yun ang totoong malaya. Renewal and transformation. Naranasan niya yung renewal and transformation. Nung una siya nakapagsalita, nagsusulat sa papel, anong sinusulat niya? Mabuti ang Diyos. Nung unang salitang binigkas niya, mabuti ang Diyos. Sino ang makapagsasabi na mabuti ang Diyos? It is only the power of the Holy Spirit na makapagsasabi that Jesus is Lord. Hindi sa albularyo, hindi sa mga herbal. Wala nga, yung albularyo, pag lumapit ka sa albularyo, wala nga silang pakialam kung anong pangalan mo. Ang tanong lang nila, anong kailangan mo? Amen? Pero pag lumapit ka sa Diyos, di ba? At sinabi mo na gusto mo ng kapangyarihan ng Diyos, ang sasabihin ng Diyos sa'yo, ibigay mo muna sa akin yung puso mo. Sino po yung nakaranas nito? Give me your heart first. You cannot
You cannot receive the anointing and power if you don't renew your mind and your heart. Kailangan ko ng puso mo, anak. He know you. Kilala ka niya. Kaya nga sabi niya, anak, accept me. Accept me. Lahat tayo kandidato dito. Tanggapin ninyo ang banal na espiritu. Walang mas anointed. Walang ganon. We are all anointed. You just need to activate. Kung paano akong pinili ng Diyos, pinili ka din niya. Kaya lang, minsan kapag nangungusap siya sa'yo, di mo siya pinapansin. Give your heart first, sabi ng Lord. Anak, mahalin mo muna ako. Tanggapin mo muna ako. Kailangan pala ng paniniwala na siya ay Diyos. Di ba sabi niya doon sa verse natin kanina, let this mind be in you, which also in Christ Jesus. Kailangan maging isa kayo. Magagawa mo lang to pag iisa ka na. Kapag ang isang tao nagdadasal ng 5 taon na, sabi niya, halimbawa mapanalanginin siya ng 5 taon na, at walang healing na nangyayari sa kanya, may problema siya. Baka hindi siya wala siya sa ilalim ng kapangyarihan ng banal na espiritu. Amen? Baka sabi niya, mapanalangin daw siya, 5 taon na daw siya, pero wala naman siya napapagaling na pinagdadasal niya. Amen? Baka akala niya lang mapanalangin siya. Pero hindi pala siya napapakinggan ng Diyos because anointing is from the bind of the Holy Spirit. The power is from the Holy Spirit. Ang Diyos ang nagli-lead first sa atin para magkaroon tayo ng instruction na nagmumula sa Holy Spirit po. He is anong tawag doon? Siya yung custodian. Siya yung custody. Di ba? Nasa custody ka niya. Alam niyo, dito sa Amerika, para ka makapunta dito, kailangan may pupuntahan ka, merong mga hawak sa'yo, di ba? Di ba sa credit card, kapag binigay mo yan sa ibang tao at may gumamit niyan, di ba, yung legality niyan, tatawagan ka ng bangko. Itong pong batang ito, or itong anak na to, o itong kaibigan mo na to, gamit po yung credit card ninyo. Bibigyan ko po ba ng legal, ng authority? Pag sinabi mong yes. Di ba, tsaka lang siya nagkakaroon ng authority sa credit card mo, amen? Unless magnanakaw siya. Pero meron ka paling confirmation sa application mo, tama? Di ba po? Naintindihan niyo po ba? That is the Holy Spirit work. Kung hindi ka bibigyan ng anointing ng Diyos, walang silbi ang pagdadasal, ang pag-aano mo, kapag walang binigay na karapatan at legality, kapag wala ka legality. Kapag di ka legit. Kaya kailangan natin makipag-engage sa ministry po at tumanggap ng Holy Spirit. Amen? Kaya lang minsan, alam niyo po, nalulungkot daw ang banal na espiritu sa ating lahat. Minsan, I include myself. Na po? Sa bahay mo, may kwarto yung anak mo, may kwarto yung kayong mag-asawa. Di ba? Hindi lang naman daw yung puso mo ang room niya. Hindi lang naman, anak, sabi niya, yung puso mo yung altar ko eh. No, bigyan mo din ako ng room sa bahay mo. Bigyan mo din siya ng room. Alam niyo yun, meron ba sa inyo dito yung may prayer room? No, may part ka ng parte ng bahay mo na doon ka nagdadasal, 'di ba? May part ka na doon mo gusto, doon mo nararamdaman yung presensya niya, no? Gusto niya din ng room sa tahanan niyo kasi you are one. Oneness of the Holy Spirit. Amen? Kaya dapat naiintindihan po natin, na ang banal na espiritu ang nag-empower sa bawat isa sa atin. You have to remember that the Holy Spirit empowers Samson. Not by itself. Hindi lang sa buhok ni Samson galing. He became the Nazareth baby because of Jesus, because of God the Father. The power ni Samson na pumapatay ng mga leon because of the Holy Spirit. Amen? Si Isaiah
Si Elijah, because of the Holy Spirit. Si Moises, because of the Holy Spirit na nag-e-empower sa kanila. Amen? Si Jeremiah, lahat napuspos ng banal na espiritu, kay Pablo din, si Holy Spirit ang kumikilos. Si Pedro, tumanggap ng maraming salvation ng 3,000 tao because of the Holy Spirit na nag-empower. Natanggap nila ang power ng speaking of tongue, mga preaching, mga lahat ng kaloob ng Diyos ng gift because of the Holy Spirit. The empowerment of the Holy Spirit. They can heal because of the Holy Spirit. Because Holy Spirit is God. Holy Spirit is God. Huwag mong babastusin. Kaya nga kapag ikaw at siya, sabi niya, kapag ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus at kayo ay iisa na, ang katawan mo ay nakipag-isa sa Espiritu Santo. Kaya wala ka ng karapatan na babuyin yung katawan mo. Wala ka ng karapatan na galaw-galawin yung katawan mo. Because you are one. Kapag binabastos mo yung mga parte ng katawan mo, binabastos mo ang Diyos. At walang kapatawaran yon. Kailangan niyo pong maintindihan. Empowerment is relationship. Kapag ba nag-asawa ka, ibig sabihin may relasyon kayo ng asawa mo because Jesus, you are the bride of Jesus. Amen? Kapag ba nag-asawa ka, kailangan mo pa ng affair? Hindi po. Diba? Hindi. Kasi you are one. Kaya nga, dinescribe ang mag-asawa as one. Oneness. Diba? Holiness. Glory to glory. Totoo po ang kabanalan. Kailangan mo lang i-activate yung mga senses mo. Na you are walking by the Spirit. You are the Spirit. Believe it or not. You are the walking Bible sa mundong ito. Kaya kung ikaw ay nabubuhay pa sa kabastusan, kahalayan, you are not walking in the Spirit. Kapag nabubuhay ka pa sa kasalanan, may kasalanan na nakakamatay. May kasalanan na hindi. At nalalaman mo yun because you have the Spirit who will teach you, who will guide you, who will direct you, and comfort you. The Spirit who abide in you. Ang Espiritu na nagpako sa'yo. Your journey is also the journey of the Holy Spirit in this world. Kung paanong naglakad si Jesus Christ sa mundong ito, nakasama ang Espiritu Santo. Pero iniwanan niya para maghayag ka daw sa Jerusalem, Judea, at Samaria to be my witness. After the Holy Spirit come upon you, hindi before. Kaya ka nga witness ngayon eh. Kaya ka nagpo-proclaim. Kaya God exalt using your life. You're proclaiming the truth, salvation, gospel, boldness, power, because of the Holy Spirit itself. Kaya huwag daw po nating lapastanganin ng Holy Spirit na nasa inyo, sa loob ninyo. Yung mata mo, we are one. Your eyes, we are one. Your body is one. You are the Holy Spirit walking in this world as my witness. Kapag dumating na ang Diyos sa second coming niya. Kaya nga sabi ko po sa inyo, sabi ng banal na Espiritu, no? Sabi ng Diyos, hindi niya hinayaang mauod ang kanyang katawan, ang body niya, ang sarili niyang katawan, hindi niya hinayaang mauod dito sa lupa. Dinala niya sa langit, ang iniwan niya ang banal na Espiritu to be the witness na siya ay darating sa second coming. God is coming back. Maranatha. God is coming back. Kaya nalulungkot siya pag di ka excited.
Nalulungkot siya kapag sinasabi mo that you are Christian, pero hindi ka naman nakapollow. You are Christian. You have direction but you don't have guidance. You are Christian pero hindi mo inactivate ang senses. You are Christian but you don't have capacity to understand the scripture. You are Christian pero napakababa ng value ng pagkakilala mo sa Diyos. Hallelujah. Napaka-cheap. Parang ukay-ukay lang ang pagkakilala natin sa Diyos. Buhay at buhay na walang hanggan ang inililigtas ng banal na Espiritu. Hindi lang kunwaring buhay. He is the light itself. He is the power itself. You have to recognize and acknowledge the power of God inside you. Do not grieve the Holy Spirit. Do not disrespect the Holy Spirit. Do not disobey the Holy Spirit. Kasi ihahatid ka rin niya sa mga bagay na pananagutan mo, na ginawa mo dito sa mundo. Kaya habang may buhay, maging sensitibo ka. Habang may buhay, mabuhay ka sa katotohanan. Habang may buhay, isuot mo ang helmet. Habang may buhay, para mabago yung inyong mind, renew your mind, isuot mo sa taas ng kapayapaan para dala mong kapayapaan na nagmula sa langit papunta sa lupa. Idinadalangin ko, hindi ang sanlibutan, kundi sila ang dinadalangin ko. Sabi ng Diyos sa kanyang panalangin. Amen? Kaya kung sino ang nagbigay ng lakas ng loob sa lahat, sila Deborah, sila Hannah, si Elizabeth, siya ang nagbigay ng lakas ng loob sa kanyang asawa to stand for the truth. Kaya kung kayang tumayo ng mga demonyo sa kasinungalingan, tumayo ka rin sa katotohanan. You have to believe. Kailangan may belief. Kailangan may acceptance. Kailangan mag-believe ka. And kailangan may confession enable for you na manahanan sa iyo ang banal na Espiritu to acknowledge Him as your God, not only as Savior. He will redeem you. He will reborn you. He will empower you. Amen? Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po. Ano? Pasalamatan mo ang Holy Spirit araw-araw. He give life and He can give eternal life. Purihin po ang Diyos. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of Jesus, we praise you, Lord. We magnify your name, O God. We always welcome your power and your Holy Spirit and your presence. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa lahat po ng mga biyaya mo sa amin. Patuloy ka namin ina-acknowledge, Lord, sa lahat ng bagay po na aming ginagawa, sa lahat ng bagay na aming tinataglay, sa lahat ng aming bagay na meron kami, even time, even life, lahat ng bagay na meron kami, we surrender to you, Lord. Empower us, anoint us. Thank you, Jesus, for trusting us. Thank you for giving us a chance to love you, to obey you, to minister you by the power of the Holy Spirit we receive and be upon us, Panginoon, sa lahat ng lakad namin, sa lahat ng problema, sa lahat ng buhay. Hallelujah. Holy Spirit, lead me. Alam niyo yung kantang yun? Spirit, lead me. May kantang ganun eh. Yung papasok sa awit ko. Yung Ocean. No? Spirit, lead me when my trust is without borders. Let me walk upon the water wherever you will call me. Take me deeper in a heart is without borders. We walk upon the water wherever you will call me.
No? Let the Spirit lead us. No po? Surrender daw natin lahat. Kapag nangihina ka, surrender mo sa Diyos. No? Kapag wala ka ng pag-asa, surrender mo sa Holy Spirit. He will lead you. He will direct you. Sa mga bagay na miracle, He will. He will empower you. He is the root of the power. He is the vine. Amen? Maraming salamat, Ama. Sa iyo po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo, balutin mo, Ama, ng banal na dugo ang mensaheng ito at gapusin mo ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. In Jesus' name, and by the power of the Holy Spirit and Father. Amen, amen, and amen. Happy birthday, Jesus. Hallelujah. Sige po. Glory to God. Salamat po. Amen. Yan.